Tindi. Dahil manok ni Tatang eh, oh. Dami naming pang sinampalukan. Hi guys! Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Ayan! Ngayon po ay napakasimple lang ng aking video or ng vlog. As promised po ay mag-update po ako dito sa bukid, sa area, kung ano na po ang mga itsura ng paligid. Ayan. Unahin na po natin yung update sa ating mga malunggay kasi po marami rin mga nagtatanong. Ayan, tingnan nyo naman po. Ang lalago na ulit ngayon dahil nga umulan. Nung summer ay tinrim ito ni Daddy D. Ayan, kung makikita nyo, may mga putol yan. 2 piraso na lang po kasing puno dito ang nabuhay. Yung mga nandito, yan, nawala na. Ayan, pero ngayon, tingnan nyo naman, buhay na naman, kaya sige na naman ang kain namin ng malunggay. Kasi nga umulan. Ayan, so eto naman po yung aming mulberry. At ayan po si Lucana. Ayan, tingnan nyo naman po, may bunga na rin yung mulberry na nandito. Nagkabunga na. Pero ititrim ko po kasi itong mulberry na to kasi gusto ko maging parang dwarf lang siya. Hindi masyadong malaki. Ititrim ko rin to later. Ayan, oh, may bunga na to. Namunga na rin yan nung nakaraan. Tapos, palagi lang siyang dinidilig nung masyadong mainit. So, mainit na naman nga. Yung mga muning namin, na nandoon sa cat house, ayan, sila. Ayan, si Lucana. Hinahayaan na lang namin muna ditong mag-ikot-ikot sa area. Kasi nga napakainit din ang kanilang pwesto. Ipakita ko po sa inyo. Ayan po yung kanilang cat house. Ayan, nandito pa rin naman. Ayan, pinalalabas lang namin sila pag-araw pero bumabalik sila kapag gabi. Sa kapag kumakain, kung nakikita nyo po may pagkain na naka-ready doon and water. Kusa lang silang pumapasok dyan. Ayan. Inalis namin yung kanilang tuntungan. Ito yung kanilang mga tulugan muna kasi lilinisin ko yan. This weekend, ayan, lilinisin ko muna lahat. Kasi nga, ayan, marami ng mga agyo-agyo. Ayan, etong mga bayabas naman namin. Natuyo rin po yan, pero ngayon ay maganda naman na. Kaso lang, yung mga naiwan na bunga ay nabulok. Ayan, may mga nalalaglag po. Medyo hindi maganda yung naging, naging bunga nung naulan, naabot ng ulan. Ang ating mga kamatsili ay wala na pong bunga. Syempre, tapos na po yung season. Nagulan na po kasi. Though iinit pa rin, pero hindi na po talaga season yan. O, eto yung isang bayabas. Ayan. Medyo yumabong po ulit. O, diba? 3 piraso yan. Ipakita ko pa yung isa. Ayan, etong mga nakahiga, hindi na siya hindi na siya naibangon. O, kasi naputol na yan ng konti. Naputol na. Pero buhay pa yan. Surviving. Yan ang mga kawati. Sobra-sobra rin ang mga dahon ngayon. Ayan, kung makikita nyo, sobrang kapal. Nakikita nyo naman yan sa vlog ng Harabas. Kahit yung, yung aratilis. Ayan, kung makita nyo doon sa aming last vlog, ang mga suha ay namulaklak ulit. Ayan, nagkaroon na ng mga buko. Nalaglag na yung mga puti, yung mga petals. Ayan, nagkaroon na kasi ng mga buko. Though meron pang natitirang mga bunga, ayun. Yung mga bunga pa doon ng konti. Ito. Ayan. Asan na yung bunga dito? Nalaglag na yata. May pinakita kaming bunga dito nung nakaraan. Nalaglag na rin. Nung naulan po kasi yun, hindi naging maganda nga yung status ng mga ng mga bunga. Sobrang init, tas biglang umulan, parang nabulok. Yan, ganyan na po yung sa malapit. Ganito na. Ayan, mayroon na siyang mga buko. So nalalaglag na po, kaya yan ang mga kalat namin ngayon, yung mga ganyan mga petals niya. Kasi
naging buko na nga. Ayan, oh, ang dami na naman niya. Ayun. Pero sana nga ay mapakinabangan namin this time. Ayan, oh, ang dami. And eto ring kakawati namin dito. Sobra-sobra ng laki. Ayan, kung makikita nyo po. Ipakita ko sa inyo. Ipakita ko po dito banda sa may malayo. Para makita nyo ng buong buo kung paano siya kalaki at kalago. Ayan. Yan po ang ipapuputol namin bago magtag-ulan. Kasi kung makikita nyo, ito yung aming bubong. Ayan yung aming kakawati na sobrang taas. Ngayon ko lang nga po na-realize. Ay, nung kailan ko lang na-realize, nung pinicturan ko, sabi ko, grabe, kaya niya palang tabunan yung aming bahay kung sakali mang bumagyo ng malakas. Tapos matumba yung puno. Kaya niyang tabunan etong bandang kusina. Kaya bago mag tag-ulan talaga, yung maulan na, ipapupulak namin tong ano, tong kakawati. Kasi sobra na siyang laki. Ayan. Last year po kasi hindi kami nakapagpapulak. Ayan, tingnan nyo naman. Hindi namin yan na ipapulak last year. Pero this year, ipapupulak namin yan. At kung makikita nyo po dito, ang Indian mango, kasi po doon sa malapit, hindi nyo basa-basa makikita. Ayan ang mga Indian mango po namin. May panghuling bunga. Ang dami po niyan doon. Marami yan hanggang likod. Ayan, taas-taas ng kakawati, oh. Tingnan nyo siya. Ganyan yung bahay. Imagine, ito yung bahay. Ito yung puno. Yan. Pero alam nyo po ba na yan ang nagbibigay ngayon ng napaka-preskong hangin dito sa amin. Kaso nga lang, hindi pwedeng hanggang tag-ulan na nandyan yan. O, eto naman pong mulberry natin kasi medyo madalang po ngang makapag-vlog dito sa area na to, especially pag bandang hapon na, dahil parang mga piranha po sa sobrang tapang ang mga lamok. Ayan, tingnan nyo naman po, sobrang dami na naman bunga ng ating mga mulberry. Sana po ay magsituloy kung iinit po ulit. Sana naman ay tumuloy pa rin. Ayan, tingnan nyo naman po. Ang dami na namang bunga. Busog na naman ang mga ibon sa mulberry. Oh. Ayan, sobrang dami na naman po. Actually, na-trim na po ito. Na-trim na po ng konti. Kaso, tumaas na naman po siya. Ulit. Oh, baka i-trim na naman po bago ulit mag-tag-ulan. Malaki na po itong ating mulberry. I-ano po natin sa view na layo-layo. Ayan, o tingnan nyo po, mayabong na naman. O, abot na siya doon sa bubong. Pero isa rin kasi yan ngayon sa nagdadala talaga ng napaka-preskong pakiramdam dito sa area, dito sa may kusina ng Team Harabas. Ayan yung aratilis dito sa may area ng Team Harabas, isa sa pinakamagandang pwesto. Ayan, kasi napakayabong ng kanyang mga dahon. Eto, pwede namang hindi ito ipatrim. Ayan, naging dalawa na kasi. Kasi wala naman siyang babagsakan if ever. Ayan, o, napakaganda, napakayabong. Ang sarap-sarap po ng pakiramdam pag nandyan sa ilalim. Ayan, mga manok naman ang nag-enjoy dyan. O, ayan, nakikita nyo naman po ito sa mga vlog ng Team Harabas. Ito po, sa bukid naman, as of today ay nakapagpa-traktora na rin kami. Ayan, o, natapos na din. Pero sana naman ay maging pantay ang ulan at saka yung init para naman maging maayos yung ano, yung pagsasaka. Kasi alam nyo naman po, yung pagsasaka talaga nakabase lang talaga yan sa panahon, especially dito sa amin sa Occidental Mindoro na wala naman talagang, I mean dito sa amin sa Mangarin, kasi yung ibang part ng Occidental Mindoro maganda talaga yung irrigation. Kahit ka dito lang sa bayan namin, maraming barangay dito na magaganda yung irrigation. Pero dito sa area talaga namin, wala kaming magandang irrigation. Kaya nakaano lang talaga, nakabase lang talaga din sa panahon. Kung tag-ulan, may tubig. Sana ngayon may tubig. Kaya lang magkakaroon nga tayo ng super El Nino daw. Ayan. Sana naman ay hindi kami maapektuhan talaga kasi nga yun lang rin talaga yung
pinaghihintayan ng tubig. I mean, yun lang talaga yung way para magkaroon kami ng tubig. Yung tamang ulan talaga. Kasi yung deep well naman namin, hindi naman ganun din siya ka daming tubig. And talagang grabe yung uubusin namin na krudo. Na napakataas ang presyo ngayon. Samantalang pag umulan ng pantay ang ulan, pantay ang init, yun. Paganda talaga yung magiging result sa pagsasaka. O, diba? Sanay na sanay dyan yung mga magsasaka din. Pakita ko naman po sa inyo yung mga nandito sa likod, yung mga mangga po kasi namin. Dito kitang-kita talaga yung marami bunga. Pakita ko. O, first of all, sa mga nagtatanong po ng tanglad, ayan, dyan din po ako kumuha ng tanglad. Actually, may video po ako ng pagkuha ko ng tanglad na ginamit ko doon sa pagluto ng isda na lapu-lapu. Kaso, hindi ko po na isama. Ayan, may mga tanglad pa rin po tayo. Ayan nga po, sobra ng kapal ng ating tanglad dyan. Tingnan nyo naman po yung Indian mango dito sa labas. Nandito yung maraming bunga. At, ayan. Ayan, makikita nyo ang daming bunga. Bukod sa Indian mango, ayan po ang aming piko. Tingnan nyo naman, ang dami-daming bunga. Hanggang doon sa taas. Actually po, mas marami siyang bunga dito sa labas. Ayan, kitang-kita po kasi, oh. Ayan, ang dami bunga, oh. Ayan, marami na naman kaming aanihin. Ayun, oh, sana naman hindi mabulok ng season, ng panahon, kasi paulan-ulan, painit-init. Kaya sana ay makasurvive tong mga mangga na to. Ayan, ang dami po. Ang dami niya. Marami pa rin po doon sa taas. Pero kitang-kita po kasi dito yung nasa labas. Ay, ito rin po yung mga Indian mango. Ayan. Meron pa po kaming Indian mango ngayon. Ito po huling bunga. Ayan po, ang dami. Ito po yung bukid. Ayan, yung buong na-hand tractor. Na pati yung kila Mr. Bugs. Ayan, kila Senior Bugs na ano na po, traktora na. Di pala hand tractor, na traktora na. Ayan, yung mga bougainvillea naman namin ngayon ay palipas na yung mga flowers. O, pero meron pa rin naiiwan. O, ayan. Meron pa rin mga naiiwan na pailan-ilan. Ayan, maganda pa rin naman. Pero konti na lang, hindi na sobrang dami. Ayan, o. At, tingnan nyo naman yung fire tree ni Tatang. O, diba? O, dito tayo para kitang-kita sa malayo. Ang ganda. Nag full bloom po yan nung summer, pero ngayon meron pa ding naiwan. O, napakaganda. Ayan. Yung isa po kasi ay hindi pa namumulaklak. Ayun. Ito ay namulaklak na. Tindi. Dahing manok ni Tatang eh, oh. Dami naming pang sinampalukan. Oh. Dami. Dami. Dami ngayon, Tang, no? Talang-talang pa rin sila, oh. Tapos kahit paano may mga ano-ano na po ngayon, mga damo. Kaya marami na silang nakakain-kain. Pero nahanap-hanap pa rin nila ang darak. May isang buriw-riw dito, oh. May isang puti. May halo pala itong kanin. Kaya type nila. Kaya naman pala sanay na sanay sila Tang sa kanin. Dami. Kasi Tatang sobrang busy dito sa bukid eh, oh. Putin dito, tinutuka Tang, oh. Ay, ayun, nanunuka ng ano. Ay, ito kasi anak niya, kaya hindi niya tinutuka yata.
Yung maliliit, anak niya siguro to. Binubos na, medyo iba, ayaw na makuha mo. Magkakaiba silang kulay. Ay, ito nakakatawa, may bulik. Saka may isang puti. Pero ilan lang silang ibatang, no? Karamihan talaga mga, ano, itim na parawakan. Alo, alo. Alo, alo, alo. Ayan ang update sa mga pang-ulam ni Tatang. Kaya tuwing may birthday dito, hindi nawawala ang sinampalukan. Ayan, marami rin pong nagtatanong sa ukad-ukad ni Tatang kung kamusta na ba at hindi naman masyadong napag-uusapan nga. O ayan, pa-update daw po Tang. Ano ang inyong nararamdaman sa ngayon? Okay ba? Healthy ba as of today? Kasi maraming nagtatanong din. Ito po ang kakakain natin dito. Ayos lang. Medyo na-exercise din tayo dito ng konti. Balik-balik. Balik-balik. Nga lang, Yung ukad Tang. yung acid ko minsan, medyo sumpong-sumpong. Pag nakakakain lang. Pag nakakain ng kontra, Opo. mag-aangat siya, saka yung buhat na mabigat. Yan. Yun naman po ay talagang hindi na rin talaga mawawala yata. Pero okay naman ang hindi mo lakas-lakas pa rin. Maganda naman ang katawan ni Tatang po ngayon kung makikita nyo. Kaya lang, hindi na tayo masyadong pagpainit. Yan. Yan, Hindi na po trabaho. pwede. Hindi na. Saka buhat-buhat Tang no. Yuko-yuko. Pwede magbuhat, magyuko po, pwede rin. Huwag na ipit ang... Huwag lang naiipit. Ano tiyan at... Ewan, bakit na... Parang nakakonect sa hyperacidity ni Tatang yung mga kilos. Parang nagising yung alaga sa tiyan. Yun po. Hyperacidity. Ngayon palang rin yan. Pero okay naman po si Tatang as of Saka now. naman ngayon, hindi naman ako uminom ng mga gamot. Yun. Walang maintenance po si Tatang. Wala kang maintenance Tang no? Wala. Wala pong maintenance si Tatang. Yan ang mahusay. Maintenance sa high blood. Malapit na mag-80 si Tatang. Ilang taon na lang. Ilang taon na lang Tang? 77, tatlo na lang. 3 taon na lang. 80 na si Tatang pero walang maintenance. O saan ka pa dyan? Sartan, di ako uminom. Lalong ka babaan doon ko pagkain ng mga Yun nga. Iba-iba rin po kasi ang effect nun. Ano naman, normal naman lagi kasi hindi uminom ng maintenance. Nung kailangan naman, hindi ako high blood. Basta busy lang po si Tatang sa pag-asikaso ng mga ano-ano niya. Ito, maghapon lang pa ikot-ikot. Ikot-ikot. Umaga, pupunta rito sa hapon, which is sa Kasada. Yun lang naman ang Ayan, may mga special na manok pa si Tatang dito. Nandito pa. Tingnan nyo naman dyan. At bakit ito special Tang? Puti ang nanay. Puti ang ina. Ano tawag dyan Tang? Ang isang libangan dito, mag-alaga ng Ayan, libangan ni Texas Tatang. Bakuran. Texas. Tapos pag lumaki na, ginagawa ng tinola. Pag no choice, wala nang makuha. Texas tinola rin siya. Ayan po. Nakakatuwa. Meron si Tatang, gawa lang po ni Tatang yan. Eto. Yan ang pinagkabalahan ni Tatang ng ilang araw. Ang cute. Mapino po kasi yung alam niyo kung bakit mapino po yan? Para hindi po makapasok ang daga. Ay, kwento mo yung mga kadagaan mo dyan Tang. Kasi dito sa aming area, medyo Madaga po ngayon. malapit sa bukid. Parang gusto dito mamahinga ng daga sa loob. Kaya nga. Tingnan nyo naman po yan. Hindi makakapasok talaga ito. Kasi po yung mga ibang nabibili, yung green po, mga green na nabibili, malaki po yun. Kayang-kayang kunin yung mga sisiw ni Tatang talaga. As in. Yung madalang sa itaas. Ayan. Hindi sila makaano. Hindi makapasok. Lahat yan. Lahat po yan ganyan. Lahat ng niya, pino. Yan po yung yung purpose. Kung bakit pino. Saka may panlaban naman tayo sa daga Meron tayong rat trap. May rat trap na ngayon si Gabi, Tatang. may laman pagdating ng umaga. Merong rat trap.
Kasi po ang mga muning namin, ayan, ganyan lang yan, pa-style lang yan. Takot yan si Kankan sa, takot yan sa mouse. Oh. Kasi cat food na ang kinakain, hindi na po mga ano. Kahit ang mga dogs, takot yan sa mga mouse. Malalaki ang daga dito kasi. Ang lalaki po kasi ng taga. Ang daga dito kasi malaki. Parang pusa. Takot sila. Kaya kumain ng mga kahit na Sisiw po na malaki malaki tang. na ano na. Matik. Sisiw. O, yan nga po. Ayan lang po ang mga ano namin, mga simpleng update na hinihingi po ninyo. Pa-update daw ng mga puno sa paligid, kung ano-ano. Ayan, binidyohan ko tang yung mga ano natin, mga mangga, saka yung mga manok ni Tatang. O yan, yung mga muning-muning natin, mga aso, kung ano-ano. Pero po yung mga aso po ni Tatang talaga, hindi ko po pwedeng videohan ngayon. Actually po, okay ang mga aso ni Tatang. Pero hindi po natin pwedeng ipakita kasi na nandoon sa cage niya. Kasi sobrang higpit na po kasi ngayon ng YT, ng YouTube. Pag nakakita po ng gano'n na kahit na okay naman yung mga pets pero nakakulong, medyo inaano na po, nagbibigay po ng warning. Nagiging ano na siya, nagiging flag na siya. So, hindi na po namin ipapakita yung mga ganon kasi umaakyat po talaga kasi si Dober at saka si Drax sa ganon. Hindi na makikita po nila yung screen. Ay ayaw po ng YT yung ganon. Kaya pasensya na po, hindi ko talaga mapapakita. Sa mga nagtatanong, ayon, ang taba-taba pa rin po ni Drax. And sa mga nagtatanong din bakit nakikuya na si Thor, masyado na rin po kasi silang mag-away talaga din lately kasi nga medyo mga binata na, nasa stage na talaga ng ganon. Pag may inhit na naaamoy silang dalawa nagbabakbakan. O, diba? Nung nakahiwalay sila, edi tahimik ang mundo nila. Saka yun nga, syempre kasi, si Tatang medyo mahirap din na siya ng lahat ang mag-alaga ng dalawa. At least ngayon, maglinis kasi ng kulungan, mainit, nahirapan din kasi si Tatang. Maano rin po kasi, matrabaho din po kasi talaga yung may 3 kang malalaking aso na ganon. O at least ngayon, sa katahimik ang buhay nila, walang kaaway yung dalawa. Ngayon, tahimik si Thor. Sobrang saya ng buhay niya dyan. Nakasama pa siya sa kung saan-saan. Si Drax naman, tahimik rin siya. Hindi rin siya nakakapangbabag ng kapatid niya. Si Drax po kasi ang medyo, talaga, nang bababag siya kapag may inhit na dogs. Naamoy po kasi nila yan ng napakalayo. Yung hangin lang yan, inaamoy nila. Pag may inhit na ganon, grabe po yung labanan nila. O, diba? May stress pa si Tatang sa mga ganong sitwasyon. Pag hiwalay na lang, total nandyan lang naman, nasa tabing bahay lang rin naman. Ayan po. Thank you so much po sa mga patuloy na nagtatanong para sa mga ganyang update. Ibig sabihin po ay namimiss din ninyo yung paligid namin. And syempre si Tatang, nag-aalala din po kayo pag hindi ninyo nakikita. Nakikita nyo naman po doon sa kumakain nun po si Tatang pag nandito ang mga Team Harabas. Kasi kami po, madalang kami magkain-kain ng magkakasama rin ngayon. Kasi nga, si Daddy D ay palagi rin nasa labas. At saka minsan, hindi rin tanghalian yung aking nagagawa ng mga vlog. So pag tanghalian naman po yung nagagawa kong vlog, kakasama naman po si Tatang. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat. And keep safe po. Especially po yung mga nasa Mindanao. Salamat po sa mga nanonood. Diyan yung